Magandang araw po sa inyo, ha? Nako, narinig niyo ba ang sinabi ni Erich Sylvester, the American and lawbender, na ang mga 18 Brave Marines daw natin hindi dapat tawaging 18 Brave Marines, kundi dapat na tawaging kargador at mga basurero. Well, Erich Sylvester, the American, the lawbender, unang-una, at least itong mga basurero at mga kargador nito, hindi tinakwil ang kanilang pagiging Pilipino. Kapalit lamang ng isang pagiging dayuhan para lang magkaroon ng komportabling buhay. At least itong mga kargador at mga basurerong ito, marangya ang kanilang hanap buhay. Talaga nagpapapawis para buhayin ang kanilang mga pamilya, hindi nagnanakaw gaya ng mga senatong at mga congressman. Alam mo, ang pinaka-nakakalungkot na bangag at kurakot ang ating presidente, para bagang ngayon, mas marangal pa magnakaw. Kasi sila, mga nakabarong, mga naka-Amerikana, nakatira sa mga magagarang bahay sa Green Hills na hindi naman alam kung saan kinuha ang pambayad para makabili ng ganyang kamamahal na mga bahay. Para bagang itong kulturang bangag, binaliwala na yung honest to goodness sa pagtatrabaho para maitawid sa kagutuman ang ating mga kapamilya. Para bagang wala ng silbi ang magkaroon ng marangal na hanap buhay, hindi nagnanakaw, at ngayon ang ninanais nila ang ating kabataan maghangad na biglang yaman sa pamamagitan itong ating 18 Brave Marines. Mga Marines na bago pa sumabak dito sa kanilang ginawang expose na pagde-deliver ng mga limpak-limpak na pera sa mga senatong at mga congressman at mga miyembro ng gabinete, inalay na ang buhay para sa inang bayan. Paano mo lalaitin ang mga Marines? Samantalang sila talaga namang sinugal ng buhay. Baliwala ng buhay nila kung kinakailangan yan para pagsilbihan ng inang bayan. Yan ba ang dapat laitin? Na handang mamatay para sa inang bayan, hindi lang umaawit ng lupang hinirang na nagsasabi na ang mamatay na para sa iyo, kung hindi, talaga namang ibinigay ng buhay ang kanilang kamatayan para sa inang bayan. Yan ba ang dapat laitin bilang kargador at mga basurero? Well, Erich Sylvester, the American and lawbender, ako naghahangad maging kargador, naghahangad maging basurero dahil yan ay marangal. At ako, matitignan ko sa mata ang aking mga anak at sinasabi ko na ang pinakain ko sa kanila galing sa hirap at sa aking sariling trabaho, walang nakaw. Masasabi mo ba yan sa iyong mga anak? Erich Sylvester, the American, the lawbender. Kayong mga Pilipino, papayag ba kayo na yung mga inalay ng buhay handang mamatay para sa inang bayan, lalaitin na lamang na isang tao palibasa na saktan dahil nasiwalat ng katotohanan na pinagdeliveran siya ng mga mali-malitang kwarta? Papayag ba kayo ng ating mga kabataan lumaki ng iniisip na ang dapat hangarin ay biglang yaman sa pamamagitan ng kakurakutan sa gobyerno? Papayag ba kayo ng ating mga kabataan tanggapin ang kulturang bangag na palibasa, biglang yaman, mas marangal at mas mataas ang dapat tingin sa kanila sa lipunan? Ako hindi po. Unang-una, pinalaki po akong Kristiyano. At sinabi sa Biblia, mas madali pa pumasok sa karayom ang isang hayop kaysa makapasok ang isang mayaman sa kalangitan. Kaya pinalaki kami na seek ye first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Hindi po kami nagnasa na magkaroon ng biglang yaman, lalong-lalo na kung ito ay sa pamamagitan ng kakurakutan. Nanggaling na po ako dyan sa gobyerno, alam ko po ang temptasyon. Pero kung ikaw naman po ay may takot sa Panginoon at pinalaki na talagang ang dapat mong kabuhayan ay galing sa iyong sariling hirap at pawis, hindi po kayo bibigay sa temptasyon. Talagang mga kulturang bangag lamang ang tumatanggap na
ang biglang yaman, ang kayamanan ay susi ng karangyaan at posisyon sa lipunan. Hindi po namin tinatanggap yan. Kaya nga po sinasabi namin, kung wala pong kargador sa ating mga pier, wala pong kalakalan, at wala kayong mga imported na mga luxury goods na binibili at pinakikinabangan, kung wala po ang hamak ng mga kargador, mga arastre sa pier. Kung wala pong mga basurero, ang lipunan natin magiging napakarumi at mawawalan po tayo ng mga pangangailangan na nanggagaling po sa recycled waste material. Kung wala pong mga basurero, siguro po marami na sa ating namatay dahil sa cholera at iba pang mga karamdaman dulot ng maruming kapaligiran. Huwag po tayo manglalait dahil lahat po ng trabaho sa mundong ito, basta ito po ay walang nakaw, ay marangya at marangal. Kaya nga pong sinasabi ko sa ating Brave 18, kayo po ang kinikilalang makabayan ng ating mga kababayan. Kayo po ay kinikilalang mga bagong bayani. Dahil nung minsan, bilang mga marino, sinabi nyo na po, handa kayong ialay ang buhay ninyo sa inang bayan. At nung kayo'y nagsalita ng katotohanan, napilit na sinusupil ng Malacanang senators ng BBM 11+1, lalo pa kayo naging mga bayani. Dahil hindi namin kayang ginawa ninyo na talagang isugal ang buhay para sa inang bayan. Ang aking ninanais, sana po ang aking mga anak, ang aking mga apo, kayong Brave 18, kayong kilalanin na tunay na bayani ng bayan, hindi ang mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana. Dahil kapag tinanggap na natin na ang mga makabayan ay mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikano, yan po ay senyales na tayo po talaga ay nawalan na ng moralidad sa paglilingkod sa ating inang bayan. Bumalik po tayo sa tama at bumalik po tayo doon sa tinuro ng ating simbahan, ng ating mga magulang na dapat itinatakwil ang mali. Ang pagnanakaw po ay labag sa batas ng Panginoon. Nasa 10 kautusan po yan. Thou shalt not steal. Mas matindi po na kasalanan ang pagnanakaw, lalong-lalo na kung ang pinagpepiestahan ay pondo para maibsan ang kahirapan ng mga taong bayan natin pag meron pong malakas na bagyo at ngayon malakas na lindol. Bakit naman kasi pinagnanasaan? Bakit naman kasi pinagdiriwang ang aberya dahil lamang sa oportunidad na magnakaw? Mga kababayan, wag po tayo magpadala sa mga bonggang buhay ng mga magnanakaw na ito. Isipin po natin, ang marangal na pamumuhay ang siyang tinuro ng ating Panginoon. Itakwil po natin ang temptasyon ng dyablo, ang biglang yaman dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po isuka natin ang mga gaya ni Erich Sylvester, the American, the law bender. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, yung nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Magandang araw po sa inyo, ha? Nako, narinig niyo ba ang sinabi ni Erich Sylvester, the American and law bender, na ang mga 18 Brave Marines daw natin, hindi dapat tawaging 18 Brave Marines, kundi dapat na tawaging kargador at mga basurero. Well, Erich Sylvester, the American, the law bender, unang-una, at least itong mga basurero at mga kargador nito, hindi tinakwil ang kanilang pagiging Pilipino. Kapalit lamang ng isang pagiging dayuhan para lang magkaroon ng komportabling buhay. At least itong mga kargador at mga basurerong ito, marangya ang kanilang hanap buhay. Talaga nagpapapawis para buhayin ang kanilang mga pamilya, hindi nagnanakaw gaya ng mga senatong at mga congressman. Alam mo, ang pinaka nakakalungkot,
na bangag at kurakot ang ating presidente. Para bagang ngayon, mas marangal pa magnakaw. Kasi sila, mga nakabarong, mga naka-Amerikana, nakatira sa mga magagarang bahay sa Green Hills na hindi naman alam kung saan kinuha ang pambayad para makabili ng ganyang kamamahal na mga bahay. Para bagang itong kulturang bangag, binaliwala na yung honest to goodness sa pagtatrabaho para maitawid sa kagutuman ang ating mga kapamilya. Para bagang wala ng silbi ang magkaroon ng marangal na hanap buhay, hindi nagnanakaw at ngayon ang ninanais nila ang ating kabataan maghangad na biglang